Kung ikaw ay lampas 60 anyos na, may hihilingin muna ako sa iyo bago tayo magsimula. Tingnan mo ang iyong magkamay sandali. Nararamdaman mo ba na malamig ang mangga ito kahit mainit naman ang panahon? Tuwing gabi, pakiramdam mo ba ay parang yelo ang iyong mapaa kahit nakakumot ka na at nakamedyas pa sa higaan? O kaya na may parang laging mabigat ang iyong nga, binti sa pagtatapos ng araw, na mamanhit ang iyong nga, daliri, at may kakaibang pakiramdam na tila hindi na dumadaloy ng mayos ang dugo mo tulad ng dati. At kung hindi pa sapat ang lahat ng iyan, paniguradong may isang tao sa buhay mo, marahil ay isang anak, isang nagmamadaling doktor, o isang namamalasakit na kapitbahay na nagsabi sa iyong itigil mo na ang pagkakape dahil masama daw ito sa iyong puso lalo na sa iyong edad. Kung ganito ang naririnig mo, hinihikayat kitang tapusin ang videong ito dahil ang mga ibabahagi ko sa iyo sa susunod na mga minuto ay sasalungat sa mismong nga bagay na paulit-ulit nilang sinasabi sa iyo sa loop nga maraming taon. May isang mahalagang detalye tungkol sa kapeng walang asukal, black coffee, at sa iyong sirkulasyon na hindi alam ng karamihan sa mga nakakaedad. Ito ang detalyeng halos walang oras na may paliwanag ng doktor sa loob lamang ng 10 minutong check-up. Ang detalyeng ito ang magsisilbing tulay upang ang iyong mga ugat na mabilis sanang tatanda ay manatiling bata, malinis at malakas sa loob ng maraming tao. At unahan ko na kayo sa isang bagay na siguradong ikakagulat ninyo, hindi lang ito tungkol sa asukal. Lahat ay nag-usap tungkol sa asukal at siyempre mahalaga talaga iyon. Pero may 3 o 4 pang bagay na ginagawa mo tuwing umaga kasama ng iyong kape na hindi mo namamalayang nagiging ugali na siyang nagdidikta kung ang tasang hawak mo ba ay pumuprotekta sa iyong sirkulasyon o unti-unting sumisira rito. At kadalasan, walang nagpapaliwanag nito sa iyo. Kung tatapusin mo ang videong ito hanggang dulo, may intindihan mo kung bakit napakalaking posibilidad na ilang taon mo nang iniinom ang iyong kape sa maling paraan ng hindi mo man lang namamalayan. At makikita mo rin kung gaano kadali itong itama simula bukas. Hindi mo kailangang itigil ang kape, kailangan mo lang itong intindihin. Hayaan ninyong magpakilala muna ako. Ako po si Dr. Gabriel Roxas at maligayang pagdating sa ating channel na Lakas sa Pagtanda. Bilang isang doktor, mahabang panahon ang iginugol ko sa pag-alagang mga pasyente lalo na nga nakatatanda mga taong tulad mo, tulad ng mamagulang ko at tulad ko rin ngayon. Dahil lampasat mo anyos na rin ako at aaminin ko sa inyo ngayon pa lang, hindi ko itinatakwil ang kape. Uminom ako nito tuwing umaga, walang halo, walang asukal at minsan nakakadalawang tasa pa ako pagsapit ng hapon at ginagawa ko ito ng may kapayapaan ng isip ng walang halong kaba o guilt. Bakit? Dahil alam ko kung ano ang totoong sinasabi ng siyensya ngayon at hindi iyong lumang paniniwala mula pa noong 20 taon na ang nakararaan na patuloy lang inulit ng marami dahil nakasanayan na. Noong ako ay araw-araw bang nakiklinika, nawala na ako sa bilang kung gaano karaming pasyente ang papasok sa aking pinto, upo. At bago pa man sabihin kung ano talaga ang nararamdaman nila, ay tatanungin ako sa mahinang boses na parang nangungumpisal ng kasalanan. Dok, pwede pa ba akong makape? Ramdam ko ang hiya takot nila na para bang humihingi silang ang permiso para sa isang masamang gawain. Nakakadurok ng puso na marinig iyon dahil sa likod ng tanong na iyon may isang taong pinakaitan ng isa sa mga natitira nilang simpleng kaligayahan sa araw-araw nang walang sapat na medikal na basehan. Ngayon, gusto kong sagutin ang tanong na iyan ng may katotohanan, ng may lalim at mula sa isang pananaw na halos hindi mo naririnig, hindi lang nakatutok sa kung ano ang inihahalo mo sa kape, kundi kung paano, kailan at anong uring kape ang iniinom mo. Dahil maniwala ka sa akin, nandiyan nakatago ang malaking bahaging sikreto. Bago tayo palalimin pa ang usapan, may gusto muna akong ibahagi sa inyo. Sa loob ng maraming taon ko bilang doktor, may isang bagay na laging inulit ng pasyente ko. Sabi nila, Dok, ang ganda at ang linaw ng lahat ng pinaliwanag ninyo.
May katuturan talaga. Pero pag uwi ko sa bahay, nakakalimutan ko na ang kalahati. Wala po ba kayong nakasulat na kopya nito? Dahil sa daming beses na hiningi ito sa akin, naupo ako at tinipon ko ang lahat ng mapaalalang araw-araw kong inulit sa klinika, mga waing tunay na nagpapaganda ng sirkulasyon at kalusugan paglagpas ng 60 anyos. Kasama rito ang mas simpleng pamamaraan na ginagawa ko mismo. Mabanayat na ehersisyo para gumanda ang daloy ng dugo sa binti, mamadaling resipe na angkop sa ating edad, at mga tamang paraan para mas masarap ang tulog, mas lumakas ang katawan, at para tumanda tayo ng may dekalidad na pamumuhay. Hindi lang basta nadadagdagan ang taon. Pinagsama-sama ko ang lahat na ito sa isang gabay na maayos at madaling sundin. Ginawa ko ito dahil napagod na akong makitang humihina ang kalusugan ng mga mabubuting tao dahil lamang sa kakulangan ng malinaw na impormasyon. Medjing toto tayo. Kung napapansin mong humihina ang iyong sirkulasyon, laging malamig ang iyong makamay, madaling mangawit ang iyong mabinti, o may nararamdaman kang pagod na hindi mo may paliwanag, hindi lang kape ang issue rito. Ang kape ay isang piraso lamang ng puzzle. Ang pag-alaga sa sirkulasyon ay nakasalalay sa kabuuan ng iyong maginagawa araw-araw. Kaya napakahalagang gabay na iyon, pinagsasama-sama nito ang lahat ng piraso sa isang lugar. Makikita ninyo ang link nito sa description sa ibaba at sa nakapin na comment sa itaas. Silipin ninyo, pangako malaki ang may tutulong nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ngayon, pumunta na tayo sa pinakamahalagang usapan. Para maintindihan ninyo ang lahat ng ipapaliwanag ko, kailangan muna ninyong maunawaan ang isang konseptong madalas ay hindi napapaliwanag ng maayos. Ang sirkulasyon ng iyong dugo paglagpas mong 60 anyos ay hindi na tumatakbo tulad nung ikaw ay 40 anyos pa lamang. Hindi ito pagiging pesimista, ito ay pagpapakato. At ang pag-unawa rito ay ang tanging paraan para maalagaan ito ng tama. Habang tayo ay nakakaedat, nawawalan ng elastisidad ang ating mga ugat, arteries. Nagiging mas matigas ang mga ito, parang isang goma na matagal na nabilat sa araw. At sa loob ng ugat na ito, nakabalot sa bawat ugat at ugat daluyan ng iyong katawan ng isang napakanipis, na patong ng cells mas manipis pa sa balat ng sibuyas. Ang tawag dito ay endothelium. Tandaan ninyo ang salitang ito, endothelium, dahil ito ang tahimik na bida sa buong sirkulasyon mo. Ipagpalagay natin ang ugat mo ay parang tubo ng tubig. Kapag ang loob na tubo ay makinis at malinis, dire-diretso ang hose na tubak ng walang problema. Pero kapag ang tubo ay nagsimulang pamahayan ng dumi at kalawang, naharangan ang tubig, naipon ang pressure at sa huli ay nagbabara ito, ganyan din ang trabaho ng endothelium. Ito ang makinis na lining sa loob nga iyong matubo at ito ang nagpapasya araw-araw kung malayang dadaloy ang iyong dugo o kung magumpisang dumikit ang mataba, calcium. At iba pang dumi sa mga pader ng ugat para bumuo ng plaque o wara. Ang pambabara na ito ang tinatawag nating atherosclerosis at walang labis, walang kulang. Ito ang nangungunang dahilan ng atake sa puso at stroke sa buong mundo. Dito napapasok ang pinakasikreto. Ang endothelium ay hindi lang basta isang patay na bahagi ng tubo. Isa itong buhay at aktibong organ na gumagawa ng kemikal para mapanatiling malusok ang sarili nito. Ang pinakamahalaga sa mga kemikal na ito ay tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ang nagbibigay ng utos sa iyong mga ugat na mag-relax at bumuka para mas maluwag na makadaan ang dugo. Kapag marami kang nitric oxide, bumubuka ang mga ugat, bumababa ang presyon ng dugo, blood pressure, at umiinit ang iyong mga kamay at paa. Kapag nakukulang ka naman nito, sumisikip ang ugat, nahihirapan ang pagdaloy ng dugo, kaya naman nagsisimulang manlamig ang mga kamay, bumibigat ang pakiramdam ng mga binti, at tumataas ang presyon ng dugo. At paglagpas ka ng 10 anyos, natural na humihina ang kakayahan ng iyong endothelium na gumawa ng nitric oxide. Kaya sa edad na ito, may manararamdaman ka na hindi mo naman nararamdaman nun. Ngayon, hawakan ninyong mabuti ang impormasyong iyan dahil dito napapasok ang kape at dito magbubukas ang isang panibagong mundo para sa inyo.
Ang unang epektong kapang walang asukal at ang epektong halos hindi nasasabi sa inyo ay ang direktang ginagawa nito sa nitric oxide at sa endothelium. Ang kape ay hindi lang maitim na tubig na pampagising dahil sa caffeine na siyang inaakalang marami. Ang isang tasang kape ay naglalaman ng higit sa 1,000 iba't ibang natural na compound. At sa loob na libong iyon, may isang compound na pambihira ang halaga para sa iyong maugat. Ang tawag dito ay chlorogenic acid. Ito ay isang uringang polyphenol na kabilang sa parehong pamilya nga masustansyang compound na matatakpuan sa red wine, extra virgin olive oil at purong dark chocolate. Pero ang kape ay isa sa pinakasiksik at pinakamayamang source ng compound na ito sa buong diet nating nga tao. At nakita sa iba't ibang pagsusuri na ang compound na ito mula sa kape ay direktang tumutulong sa endothelium na gumawa at gumamit ng nitric oxide ng mas maayos yung mismong kemikal na nagpapabuka sa iyong nga ugat. Isang scientific review na nagtipon-tipon ng higit sa 20 pag-aaral tungkol sa paksang ito ang nagpatunay na ang kape ay nagpapaganda ng function o trabaho ng endothelium sa karamihan ng pananaliksik na sinuri. At hindi lang iyan. Napag-aralan din sa mga malulusok na tao na ang isang tasa lamang ng kape ay kayang pagandahin ang sirkulasyon sa ating microvessels. Ito yung manapakaninipis na ugat na halos kasing nipis ng hiblan buhok na nagdadala ng dugo sa pinakamalalayo at pinakasulok na bahagi na iyong katawan. Saan ba matatakpuan ang napakanipis na ugat na ito? Sa madulo ng iyong daliri sa kamay, sa madaliri sa paa, sa iyong nga bato kidneys, at sa retina ng iyong nga mata, eksaktong-eksakto. Ito ang mga mismong bahagi kung saan unang napapansin ng mga nakakaedad na humina na ang kanilang sirkulasyon, mga manlalamit na kamay, parang yelong mga paningin na madaling mapagod, at mga bato, kidneys, na hindi na nakakapaglinis ng kasing husay ng dati. At ito ang nakbabako, paklakpas na kestak anyos. Gusto kong maintindihan ninyo itong mabuti dahil natural na mas mahina na ang iyong endothelium dahil sa edad. Anumang tulong na ibibigay mo rito ay magdudulot ng proporsyonal na mas malaking magandang epekto. Parang pagdidilig ito sa isang lantang halamang. Ang halamang malusog ay natutuwa sa tubig, pero ang halamang natutuyo na at naghihingalo ay kailangang ninihi tubig. Ang isang nakatatandang tulad mo ang mismong makakakuha ng pinakamalaking benepisyo mula sa mga protective compounds ng kape at ikaw rin ang pinakamaraming isusugal kapag sinira mo ang benepisyong ito sa pamamagitan ng masasamang nakasanayan. Bibigyan ko kayo halimbawa mula sa aking klinika na hindi ko makakalimutan. Si Tita Rosa, 71 anyos, isang biyuda. Isa siya sa mga pasyenteng hindi pala reklamo. Pumunta siya sa akin dahil halos kalat ka rin na siya, niya anak, niya papunta sa klinika. Napakalamig ng kanyang kamay at paa. Hanggang sa puntong natutulog, siya nang may suot na dalawang patong na medyas kahit kainitan ng mayo at pagkagising niya ay namumuti at namamanhid ang kanyang nga daliri. Kinumpirma nga test na apetado na ang kanyang microcirculation yung maliliit na ugat sa kanyang kamay at paa. Sa lahat ng mga ipinayo ko sa kanya, ang isa sa pinakasimple ay may kinalaman sa kanyang kape. Uminom si Tita Rosang kape. Pero ang kape niya ay halos hindi na may tuturing na kape. 3 punong kutsara ng asukal sa bawat tasa at nakakatatlo o 4 na tasa siya araw-araw. Pinakiusapan ko siyang unti-unting bawasan at tanggalin ang asukal para hayaang magtrabaho ang kape para sa ikabubuting kanyang katawan imbes na labanan nito. Hindi lang naman iyon ang binago namin sa kanyang habits, aminin ko, pero pakalipas ng ilang buwan bumalik siya. Umupo siya, may kasamang malambing na ngiti at sinabi sa akin, Dok, hindi ko na kailangan magmedyas ngayon kahit tek-init. Tumata sa akin ang linyang iyon. Dahil madalas ang susi sa kalusugan ay hindi natatakwan sa isang bagong tableta o gamot, kundi sa pag-unawa at pag-ibang pananaw sa isang bagay na matagal na nating ginagawa ng mali.
kung nakakatulong sa inyo ang may pinapaliwanag ko ngayon, may isang maliit na pabor sana akong hihilingin na malaking tulong para sa akin. Ay click na po ninyo ang like button ang gayon at mag-subscribe na sa ating channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Dito, linggo-linggo akong nagbabahagi ng impormasyong nakabase sa tunay na siyensya na sadyang ginawa para sa mga taong lampas ng 10 anyos, walang pananakot at walang halong kalokohan. At i-click na rin ninyo ang campanilla notification bell para wala kayong makaligtang video. Dumako na tayo sa pangalawang epektong kape at sasagutin nito ang pinakamadalas itanong ng mga pasyente ko. Dok, pero nakakataas ng blood pressure ang kape. Hindi ba? Dito, kailangan kong maging napaka-espesipiko dahil may napakalaking maling akala rito. Toto na kung ang isang taong hindi uminom ng kape kailanman ay biglang uminom ng isang tasa, maring tumaas ng kaunti ang presyon niya sa mga susunod na oras. Toto iyon. Ang caffeine ay nagpapagising sa nervous system at nagpapasikip ng panandalian sa ilang mga ugat. Ang pro na ito ang nagpapabago sa lahat sa isang taong palaging uminom kape araw-araw. Ang epektong iyon na pagtaas ng presyon ay halos nawawala. Nakakabuong ang tolerance o pag-angkop ang iyong katawan sa caffeine sa loob lamang ng ilang araw. Parang pagtikim lang ng maanghang na pagkain. Sa unang beses, pakiramdam mo masusunong ang dila mo, pero sa ika-10 beses, halos hindi mo na iniinda ang anghang. Pinapatunayan ito nga malalaking pag-aral. Isangan 0, taong pag-aaral na ginawa sa Europa na nagbantay sa Ijisasan. 000 tao ang hindi nakakita na ang regular na pag-inom ng kape nagtataang blood pressure sa pangmatagalan. At isang malaking analisis na naktipon nung datos mula sa 25 iba't-ibang pag-aaralang nakatuklas ng taong uminom mas maraming kape ay may bahagyang mas mababang panganib, risk na magkaroong high blood pressure. Ulitin ko, mas mababa, hindi mas mataas. Pero ito ang bagong detalye. Ang detalye yung halos walang nagpapaliwanag sa inyo at may kinalaman sa paano at kailan tayo uminom ng kape na siyong sentrong video ito. May isang sitwasyon kung saan ang kape mo ay totoong makakasira sa presyon at puso mo. At hindi ito dahil sa kape mismo, kundi dahil sa oras pag-inom mo nito. Kung ikaw tulad ng maraming nakatatanda ay umiinom ng kape sa hapon o pagkatapos ng hapunan, nagpapasok kang kape sa iyong katawan sa oras na hindi na ito kayang ilabas ng katawan mo ng tama sa oras, tumatagal ng 5 hanggang 6 na oras bago tuluyang mawala ang caffeine sa iyong dugo. At sa ating edad, kung saan ang atay ay mas mabagal ng magproseso. Minsan ang kapeng ininom mo ng alas 5 ng hapon ay paikot-ikot pa rin sa sistema mo pagsapit ng alas 11 gabi. Ninanakaw nito ang iyong mahimbing na tulog at pinapagulong-gulong ka sa kama. At heto, ang isang bagay na hindi pinag-uugnay na maraming tao. Ang hindi mayos na pagtulog ay sumisira sa sirkulasyon na dugo. Sa pagtulog kasi nagpapahinga ang iyong maugat, doon natural na bumababa ang iyong blood pressure at doon kinukumpunin ng katawan ang sarili nito. Ang isang nakatatandang paulit-ulit na walang mayos na tulog gabi-gabi ay mas hirap kontrolin ang blood pressure at mas laspek ang maugat lagyan man niya ng asukal ang kape niya o hindi. Kaya naman, ang unang sikreto sa kung paano ito inumin ay napaka-simple. Ang kape ay para sa umaga hanggang tanghali lamang. Pagpatang ng alas 3 o alas 4 ng hapon, mas mabuting itigil na ito. Para sa karamihan ng mga taong normal ang blood pressure o kontrolado ang presyon, ang kape sa umaga na walang asukal ay hindi kaawe na ipinamulat sa atin sa loob ng maraming taon. Subalit, narito ang paalala kung ikaw ay may labis na mataas na blood pressure na hindi nakokontrol, halimbawa lampas 160 o kaya ay may arrhythmia, hindi regular na tibok ng puso, dapat mangibabaw ang usapan ninyo ng inyong doktor kaysa sa anumang sasabihin ko. Ang bawat pasyente ay may iba't ibang pangangailangan. Pumunta tayo sa ikatlong epekto na isa sa mga paborito ko dahil binabasak nito ang isa pang napakalaking mito, ang ideyang nakakatuyo daw ang kape sa loob ng katawan o nagpapadehydrat daw ito.
Ilang beses mo na bang narinig na hindi nakaka-hydrate ang kape, nakakabawas pangayan ng tubig sa katawan? Pakinggan ninyong mabuti ito dahil may direktang epekto ito sa iyong sirkulasyon. Totoo na ang kape na ay isang banayad na diuretic, ibig sabihin, nakakahi ito ng kaunti. Pero sa isang taon regular na uminom kape, ang epektong ito ay napakaliit. Sa katunayan, ang mismong likido o tubig na galing sa tinimpla mong kape ay sapat at labis pa para bawin ang anumang lilikhaing ihi. Ibig sabihin, ang kape mo sa umaga sa aspeto ng hydration ay nakakadag ng tubig, hindi nakakabawas. At napakahalaga nito sa iyong edad. Ipapaliwanag ko kung bakit habang tayo ay nakakaedad, ang pakiramdam natin ng pagkauhaw ay unti-unting namamatay o humihina. Ang nakatatanda ay hindi na madalas nauhaw kahit na ang katawan nila ay nangangailangan pa rin ng kaparehong dami o higit pa ng tubig tulad nun. At kapag kulang ang nainom mong tubig, nagiging mas malapot ang iyong dugo, masiksik at mas nahirap ang dumaloy. Bumagal ang pag-usat nito sa mga pino at malilit na ugat sa iyong kamay at paa at tumataas ang tsansang mamuo ang dugo, blood clots. Ang malapot na dugo ay mortal na kaaway ng magandang sirkulasyon. Kaya ang kapeng iyon sa umaga na walang asukal ay hindi lang nagbibigay sa iyo nga antioxidants, kundi nagdadagdag din ito ngang mahalagang likido sa katawang malamang ay mas kulang sa tubig kaysa sa inaakala nito. Pero huwag ninyo akong mamali ng intindi, ang kape ay hindi kapalit ng tubig. Isa lamang itong pandagdag. Ipagpatuloy pa rin ng pag-inom ng sapat na baso ng tubig sa buong araw kahit hindi ka nauhaw, lalo na tuwing tag-init sa ating bansa na talagang matindi ang alinsangan. Pero tanggalin na natin sa ating isip ang paniniwalang nakaka-dehydrate ang kape dahil kung iinumin ng nasa tama, kabaliktaran pa nga ang epekto nito. Bago tayo magpatuloy, magwento muna kayo sa comments. Gustong-gusto kong nagbabasa ng inyong mga mensahe ay type ninyo kung sang lungsod o probinsya kayo nanonood. At sabihin niyo rin sa akin, umiinom ba kayo ng kape ng may halong kaba na baka nasisira ang kalusugan ninyo? O palagi mo bang kutob na nakakabuti talaga ang kape sa pakiramdam mo? Malaking tulong sa akin na makilala kayo at masaya rin para sa ibang manunod na makitang hindi sila nag-isa sa nararanasan nila. Pumunta tayo sa ikapat na epekto. Para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa lahat at ito ang pinakagusto kong tumata sa inyong isipan dahil may kinalaman ito sa pinakakinatatakutan natin sa edad na ito, ang ictus o ang stroke. Ito ang biglaang dago na sa loop lang ng isang araw ay kayang baguhin ang takbo ng buhay ng buong pamilya. Ang sirkulasyon ng ating utak ang pinakasensitibo sa lahat. Kumukonsumo ang utak ang napakaraming dugo at oxygen at nakadepende ito sa napakaninipis na ugat na nasisira dahil sa pagtanda at high blood pressure. Kapag ang isa sa mga ugat na ito ay nabara o pumutok, doon nangyayari ang stroke. At heto ang magandang balita. Maraming malalaking scientific analysis na sumubaybay sa daan-daang libong tao sa loop ng maraming taon ang nakadiskubre ng isang napaka-interesanteng katotohanan. Ang taong umiinom ng kape ng katamtaman ay may bahagyang mas mababang panganib risk na ma-stroke kumpara sa mataong hindi umiinom ng kape kahit kailan. Tingnan ninyo kung gaano iyan kakaiba sa naririnig natin. Salungat ito sa inaakala ng marami. Pinaniniwala ang nangyayari ito dahil sa kombinasyon ng pinaliwanag ko kanina. Pumuprotekta ang kape sa endothelium, tinutulungan nito ang nitric oxide, pinapababa ang pamamaga sa mga ugat, at pinapababa ang panganib ng diabetes na isa sa mga pangunahing sumisira sa mga ugat ng utak. Pero hihingi akong pabor dahil sagrado sa atin ang katotohanan, ang susirito ay ang salitang katamtaman moderate. Ang mabenepisyong ito ay nakikita lamang sa makatuwirang pag-inom na hanggang ilang tasa lamang sa isang araw. Hindi, ay bak sabihin na mas maraming kapo, mas marami ang protection. Hindi kanun iyan naktatrabaho. Kung sosobrahan mo ang pag-inom ng kape, magdudulot ito nerbiyos, matinding pagtibok ng puso, palpitatyos, at hirap sa pagtulog, insomnia. At kapag nangyari iyan, ang sanay solusyon ay nagiging problema. Nasa balanse o gitna ang susi tulad ng maraming bagay sa buhay.
At sinasabi ko iyan bilang isang doktor na lampas 60 anyos at inaalagaan din ang sarili araw-araw. Ipapakiusap ko ang kaso ni Mang Manny, 68 anyos, isang retiradong karpintero at construction worker. Isa siya sa malalaki ang kamay at hindi palakibo. Dumating siya sa klinika pagkatapos ng isang malaking gulat. Nahilo siya ng matindi at nakaramdam siya ng kakaibang pamamanhid sa kalahati ng kanyang katawan na nawala rin kinalaunan. Sinabihan siyang doktor sa ER na isa itong mini-stroke o babala na hindi na mayos ang kanyang ugat. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang magawi sa buhay, umamin siyang itinigil na niya ang pag-inom ng kape 2 taon na ang nakararaan. Dahil sinabihan daw siyang manugang niya na lason iyon para sa kanyang edad. Pero alam niyo ba ang nakakalungkot? Habang iniwasan niya ang kape, patuloy naman siyang naninigarilyo, napakasamang tulok niya at halos hindi uminom ng tubig buong maghapon. Malumanay ko siyang pinaliwanagan na maling kaaway ang kinalaban niya. Ang kapeng walang asukal na iniinom ng katamtaman batay sa alam natin ngayon sa siyensya ay pwedeng maging kaalyado ng kanyang sirkulasyon. Habang ang paninigarilyo ang malapot na dugo dahil sa kawalan ng tubig at ang masamang tulok iyon ang kanyang natotong kawawi. Tumingin siya sa akin na parang nagsalita ako sa ibang lengguwahe. Sabi niya, Prodok, lahat sila sinasabi sa akin na itigil ko iyon. At isinagot ko sa kanya ang isasagot ko sa inyo ngayon, napakalaki na ng inyong lahat ng siyensya sa paglipas ng taon. Ang alam natin ngayon ay hindi nakatulad ng kung ano ang pinaniniwalaan 2 dekada na ang nakalipas. Bumalik si Mang Manny sa kanyang paboritong kapeng walang asukal sa umaga pero pagkatapos lamang niyang mga kong ayusin niya ang mga bagay na talagang mahalagang baguhin tulad ng paninigarilyo. Minsan, ang pinakamagandang balitang maibibigay ng doktor sa pasyente ay ang malaman nilang ang bagay na nakbibigay saya sa kanila ay hindi naman pala nila kaaway. Ang ikalimang epekto ay siguro ang pinakagumulat sa akin nung seryoso kong pinag-aralan ang paksang ito. Isa rin ito sa mga pinakakaraniwan at tahimik na pagkakamaling ginagawa ng milyon-milyong nakatatanda nang wala silang kaalam-alam. May kinalaman ito sa iyong kape at sa iron na nasa dugo mo. Lahat tayo ay nakakalam na kailangan ng dugo ang iron para gumawang red blood cells na siyang nagdadala ng oksigen sa buong katawan. Kapag nakulang ang iron ng isang tao, nakakaroon ng anemia. At kasabay nga anemia ang madaling pagkapagod, pagkahapo kahit sa simpleng gawain, pamumutla, kawalang lakas at pakiramdam ng mahinang sirkulasyon. Napaadalas ng anemia sa mga nakatatanda. Masigit pa kaysa sa inaakala ang marami. Heto ang hindi alam karamihan. Ang nga polyphenols nga kape yung nga mismong mabubuting compound na binanggit ko kanina ay may natatagong epekto. Kapag uminom kang kape agad-agad pagkatapos kumain, hinaharangan nito ang kakayahan na iyong katawan na sipsipin, absorb ang iron mula sa pagkain, lalo na ang iron na nanggagaling sa gulay, butong gulay, at grains tulad ng munggo, malunggay, o iba pang gulay. Ibig sabihin, kumain ka nga munggo o malunggay para sa iron. Pero kung sasadlakan mo naman agad ng kape ang tiyan mo pakain, tinatapon mo lang ang malaking bahagi ng iron na sanay makukuha mo. Para sa isang nakatatanda na prone na nga sa anemia kapag inaraw-araw ito, taon-taon ito ay nagiging isa sa mga natatagong dahilan ng pagkapagod na hindi may paliwanag. Ano ang solusyon? Napakasimple lang. At hindi mo kailangang ay give up ang kape mo. Huwag lang inumin ang kape kasabay o agad-agad pagkatapos ng pagkain. Magpalipas ng 1 oras o 1 oras at kalahati matapos kumain bago uminom ng kape. Sa ganitong paraan, masasarapan ka pa rin sa kape mo habang hinahayaan mong masipsip mo ng katawan ang iron na kailangan para makagawa ng malusok na red blood cells at enerhiya. Maniwala kayo, bihirang-bihira kong makita ang detalyeng ito sa mga ordinaryong konsultasyon. Pero nakapagbagago ito sa buhay ng napakaraming pasyenteng laging pagod. At ngayong pinag-usapan natin ang tamang oras o pag-iwas na isabay ang kape sa ibang bagay, magbibigay pa ako ng isa pang babala na laging nakakaligtaan ng marami ang epekto sa mga ininom mong gamot.
Karamihan sa atin na lampas ng 10 anyos ay may maintenance meds na. At lumalabas na pwedeng makialam ang kape sa kung paano sinisipsip ng katawan ang ilang napakapangkaraniwang gamot. Ilalata ko ang mga pinakamadalas kong makita sa klinika kung uminom kang gamot sa thyroid, yung tinatawag na levothyroxine na iniinom dapat ng walang laman ang tiyan, at kung susundan mo agad itong kape mo sa umaga, nababawasan ang daming ang gamot na nagagamit ng iyong katawan. Pareho rin ito sa ilang gamot para sa buto o para sa osteoporosis. Ang mangga ito ay dapat inumin kasama energy, tubig, at dapat magpalipas muna energy, sapat na oras bago kumonsumo energy kaitan o pati na kape. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko sinasabing tigilan mo na ang isa sa dalawa. Ang kailangan lang ay pahiwalayan ito ng tamang oras. Inumin mo ang gamot mo pagising habang walang laman ang tiyan kasama ng isang basong tubig. Maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto at pagkatapos ay saka mo ay enjoy ang iyong kape ng payapa. Isang simpleng pagpapalit lang itong oras. Pero maaring iyan ang maging pagkakaiba sa pagitan ng gamot na gumagana ng buo at gamot na gumagana lang ng kalahati. At kung umiinom kang maintenance para sa blood pressure o sa puso, huwag na huwag mong ipagsasabay blindly ang pag-inom nito at ang malaking damingang kape ng hindi kumukonsulta. Tanungin ang inyong doktor kung paano ito tamang schedule. Ang mga ganitong detalye na parang malilit na bagay lang ay ang eksaktong mga gawain na naghihiwalay sa taong totoong nag-aalaga sa sarili kumpara sa taong akala niya nag-aalaga siya. Lahat ng ito ang tamang oras, mapamamaraan, mga ehersisyo at mga tamang routine ay detalyado ko pong ipinaliwanag ng malinaw sa gabay na nasa description sa ibaba. At ngayon, dumating na tayo sa pinakamahalagang punto na nag-ugnay ng lahat nga ito at dito nalilito ang napakaraming tao. Ang kape ay hindi lang iniinom na purong kape. Napakaraming paraan ng pagtimpla nito at ang paraan ng paghahanda ay kasimbigat o minsan ay mas mabigat pa sa halaga ng kape mismo. Paghiwa-hiwalayin natin dahil nandito ang malinaw na linya na naghihiwalay sa kapeng nagalaga sa iyo at kapeng pumapatay sa iyo. Una sa lahat ang asukal. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Sa kanyang natural na anyo, ang kape ay isa sa pinakamalaking yaman ngang antioxidant sa ating diet. Pero kapag nilagyan mo iyon ng asukal, hindi naman sa biglang nawawala ang antioxidants. Ang nangyayari, nagpasok ka sa iyong katawan ng isang kalaban na aktibong lalaban sa mga benepisyong iyon. Ang asukal ay nagdudulot ng pamamaga, inflamasyon, sa maugat, nagpapataas ng blood sugar, at sa katagalan ay nagiging dahilan ng insulin resistance na siyang sumisira sa mga blood vessels. Parang uminom kang gamot pampababang pamamaga, pero sabay mong kinain ang pagkain nakakapamaga. Nagsisilaban at nawawalang bisa ang dalawa. Kung ilang dekada nang naglalagay ng 2 o 3 kutsara ng asukal sa bawat tasa at nakakatatlo o 4 na tasa ka sa isang araw, kwentahin mo. Isang bundok ng asukal ang pumapasok sa daluyan ng dugo mo araw-araw at nangyayari ito habang inosente kang naniniwala na ang iniinom mo ay nakabubuti sa iyo. May isa akong pasyente dati, isang retiradong negosyante na nagbiti ng linyang palagi kong inulit. Sabi niya, "Dok, buong akala ko umiinom akong kape lumalabas, umiinom pala akong asukal na may lasang kape." Kung nahihirapan kang tanggalin ng biglaan ang asukal, walang problema. Bawasan mong kalahating kutsarita bawat linggo, huwag magmadali. Sa loob ng 1 buwan, masasanay ka ng umiinom ng black coffee at ipapangako ko ito sa iyo. Matutuklasan mong muli ang tunay na sarap na ilang taon mo nang pinagtatakpan ng tamis. Marami sa mga pasyente ko ang nagsasabi bandang huli na nakakaumay at nakakasuya na daw ang kapeng may asukal kapag nakasanayan na nila ang purong kape at hindi na sila makabalik sa dati. Panggalawa, maginggat sa magay tinatago na maga instant sachet o truin ang nakap na paboritong-paborito sa ating bangsa. Yung matigayin sa tumaistan na may iba't ibang lasagayang, caramel o vanilla at pati na yung creamer na masyadong pinapasarap sa mga komersyal.
Punong-puno iyan ng sandamama na asukal at masasamang tabo batpats. Basahin ninyo ang label sa likod. Kung ang salitang sugar o asukal ay isa sa mga unang sangkap na nakasulat, hindi na iyon kape panghimagas o dessert na iyon na nagpapanggap bilang kape. Ang totoong kape ay gawa lang sa kape at tubig. Hanggang doon lang. Pangatlo, heto ang sikretong hindi alam karamihan. Kung paano tinitimpla o gawa ang kape ay mahalaga rin sa iyong maugat. Ang kape na pinakuluan lang ng direkta at iniinom ng hindi sinasala, unfiltered. Katulad ng ilang tradisyonal na paggawa ng kapeng barako na pinapakuluan lang sa kaldero ng walang filter. O mga napakatapang na brews ay may mga natural na compound na kapag sumobra ay maaaring magpatas ng bad cholesterol. Ang magandang balita, ang isang simpleng pepper filter ay sapat na para salain at harangin ang compound na ito. Kaya ang kapeng dumaan sa pepper filter, yung sa coffee maker, ay napakagandang opsyon para sa puso. Ang kapeng galing sa capsule o espresso machine ay ayos din. Ang kailangan lang limitahan at bantayan ay ang kapeng pinakuluan at hindi sinala, lalo na kung ikaw ay may mataas ng kolesterol. Pangapat, ang temperaturang kape. Halos walang nagsasabi nito pero napakahalaga nito. Kabilang ka ba sa mga taong umiinom kape habang kumukulo pa ito at halos nagpapaso ng dila? Pakinggan ninyo ako ng maigi. Naglabas ng babala ang World Health Organization, WHO, na ang mga inuming masyadong mainit lagpas 65 degrees Celsius ay nayugnay sa mas mataas na pangganib ng sakit at problema sa esophagus, yung tubo na nakokonekta sa ating lalamunan pababa sa tiyan. Hindi kape mismo ang nakakasama rito, kundi ang matinding init na sumisira sa napakasensitibong balat o mucosa ng esophagus kapag araw-araw itong ginagawa sa loop ng maraming taon. Ang solusyon ay napakadali at libre. Hayaan mong magpahinga o lumamig ng mga 2 minuto ang kape mo pagkatimpla bago inumin. Hayaang mainit ito para masarap, pero hindi yung nakakapaso pa. Magpapasalamat ang lalamunan at tiyan mo sa loop ng maraming taon. At panglima at pinakahuli, hindi nakakagawa ng himala ang kape ng magisa at magiging sinungaling ako kung sasabihin kong ganun nga. Ang kapeng walang asukal, iniinom sa tamang oras. Inilalayo sa oras ng pagkain at pag-inom ng gamot, hindi sobra ang dami. At nasa tamang temperatura ay isang kamanghamanghang piraso ng isang mas malaking puzzle. Pero piraso lang siya. Ang sirkulasyon ay inaalagaan sa pamamagitan ng patuloy na paggalaw araw-araw kahit paglalakad man lang. Inaalagaan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig kahit hindi ka nauhaw, pagkain ng maraming gulay, munggo at isda kaysa sa madalatang processed foods, pagtulok ng mayos, at pagtigil sa mga bisyong talagang nakakasira tulad ng paninigarilayo. Ang kape kasama lang, nakakadagdag at nakakatulong. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa kabuuan ng iyong manggagawain. Kaya nga paulit-ulit kong binabanggit ang gabay na ginawa ko. Naroon ang pinagsama-samang kaalaman, ang malilit na ehersisyo para sa binti, mga recipe at mga routine na dinisenyo talaga para sa ating edad. Nakalagay po ang link niyan sa description at nakapin na komang. Huwag palampasin ang pagkakataong makaroon ng ganitong uri ng tulong sa isang lugar lamang. Bago ako magpaalam, may gusto akong sabihin na nagmumula talaga sa puso ko. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, ang kape ay hindi lamang basta inumin. Ito ang partner natin sa pandesal tuwing umaga. Ito ang dahilan ng pagbisita at pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ito ang saglit na pahinga sa gitnang maghapon, ang nakasanayang ng ayos sa takbo ng araw natin. At nagumapaw ang saya ko na sabihin sa inyo hindi mula sa haka-haka kundi batay sa mismong itinuturong ang siyensya ngayon na ang napakagandang kaugaliang ito kapag ginawa sa tamang paraan. Walang asukal, hindi nakadikit sa oras ng pagkain, iniinom sa wastong oras at hindi nagkakapaso ay pwedeng maging totong kakamping iyong sirkulasyon at ng iyong puso. Kaya sa susunod na magtitimpla kan kape mo, gawin mo ito ng may kapayapaan ng walang guilt o pag-aalala at walang takot na baka sinisira ko ang puso ko. Inumin mo ito, dala ang kaalaman na dahil tama ang ginagawa mo, bahagi itong pag-alaga mo sa iyong sarili.
Kung may kilala kang natigil ng uminom ng kape dahil sinabihan siyang masama raw ito at nangungulila sa sarap nito at sa kaugaliang ito, o kaya ay may kilala kang araw-araw nagbubuhos ng sangkatuta na asukal sa tasa nila nang hindi alam ang pinsalang ginagawa nito, pakishare mo ang videong ito sa kanila ngayon din. Ang isang simpleng pek-share ay maaring makbalik ng tuwa sa isang taong pinakaitan ng munting kaligayahan ng wala namang matibay na dahilan, o kaya ay makatulong na magbigay ng lakas loob para sa isang simpleng pagbabago na magpoprotekta sa kanyang kalusugan habang buhay. Isang huling paalala na sasabihin ko sa inyo bilang isang totoong doktor. Lahat ng ibinahagi ko rito ay base sa napatunayan na ng siyensya ngayon, ngunit ito ay pangkalahatang impormasyon lamang. Hindi ito pamalit sa direktang medikal na payo para sa inyong partikular na kondisyon. Hindi ko kayo personal na kilala, hindi ko alam kung ano ang maintenance na iniinom ninyo, kung gaano katas ang presyon ninyo, o kung ano ang nakasulat sa inyong huling laboratory result. Kaya mangyari po lamang bago ninyo tuluyang baguhin ang anumang mahalagang bagay ng inyong kalusugan, lalo na kung hindi kontrolado ang presyon ninyo, kung may sakit kayo sa puso, o kung may mga iniinom kayong gamot, kumausap muna kayo sa inyong doktor na nakakaalam ng inyong record at medical na kasaysayan. Gamitin po natin ang ating pag-isip at sentido komon na ibinigay sa atin ng may kapal. Ako po si Dr. Gabriel Roxas. Inumin mo ang iyong kapeng walang asukal ng may kalmado at masayang puso. Pangalagaan ang iyong sirkulasyon, pangalagaan ang iyong puso, at alagaan ang taong mahalaga sa iyo. Magandang kalusugan po sa ating lahat at makita-kita po tayo sa susunod na video dito sa Lakas sa Pagtanda.